Sa bawat relasyon, patuloy tayong naghahanap na tayo ay makatagpo ng isang taong hindi tumitingin sa materyal na bagay kundi sa bawat pagmamahal. Ngayon, tungayan natin ang kwentong ito sa pagitan ng pag-ibig na gumawa ng paraan ang lalaki kung sino ang mananatili at hindi tumitingin sa yaman at pagmamayari. Bago ko simulan ang kwentong ito, kaibigan, nais kitang batiin na magandang araw at tandaan mo na mahal ka ng Panginoon. And welcome to Chibi's Spy Channel. And please subscribe for more updated videos at salamat. Ang lalaking ito ay mayaman. Naghanap ng babaeng na may pagmamahal, ang nais, tapat at maganda ang kalooban. Nagkarelasyon siya sa dalawang babae, tawagin natin sa pangalang Donna at Tina. Pareho silang maganda, sexy at kaya-ayang tingnan. Subalit, hindi natin maibabasi ang tagal ng relasyon sa pagmamahalan dahil nga bawat katangian ng dalawang babae na ito ay pareho silang mabait at mapag-alaga, pero ang pagmamahal ay sadyang hindi lamang makikita sa harapan mo. Isang araw, napag-isipan ng lalaking ito kung sino ang kanyang pipiliin dahil ang kanyang mga magulang ay nagmamadali para sa kanyang kasal. Napag-isipan ng lalaking ito humingi ng tulong sa kanyang kaibigan. Pumunta siya agad sa balahay nito. At ang payo ng kanyang kaibigan, "Pare, ito ang solusyon dyan. Biruin mo silang na ikaw ay namatay ng 2 araw. Dito natin malalaman ang tapat kung sino ang dumadalaw sa puntod mo at makikita natin ang lungkot sa bawat mata nila." Sinubukan ng lalaki na uminom ng gamot at naplano nila ang lahat bawat gagawin. Tumawag ang kaibigan nito sa bawat kasintahan ng lalaki. Isa-isa nitong pinarating ang mensahe na siya ay patay na. At pinakita ang bangkay sa unang araw, sa unang niyong kasintahan at sa pangalawang niyang kasintahan ang pangalawang araw. Bago ito ibalsamo, piniki nila ang bangkay dahil nagising na ang lalaki. Kumuha sila ng bangkay at ginaya ang mukha ng lalaki. 10 araw ang nakalipas at ililibing na ang piking bangkay. Habang siya ay nakatanaw sa dalawa niyang kasintahan na umiiyak, hindi niya pa rin madama o makita kung sino ang nangibabaw sa pagmamahal para sa kanya. Isang araw, tumalaw si Donna sa puntod ng lalaki at umiiyak, at dito na bulgar ang lihim na matagal na niyang tinatago. Umiiyak ito at nagtapat, "Hindi ko man nasabi to sa'yo na ikakasal na ako at matagal na kami ng boyfriend ko at siya ang pinakamamahal ko at sana patawarin mo ako sa mga nagawa ko na pinaglaruan kita." Pagkatapos nun ay umalis na siya at hindi na dumalaw sa puntod ng bangkay. Sa araw na kung saan si Tina ay tulala pa rin sa mga nangyayari sa kanyang boyfriend, napag-isipan nitong dumalaw sa puntod habang dala-dala ang bulaklak na may lungkot bawat mata nito. Umiiyak papunta sa puntod at siya ay nagsalita, "Bakit mo ako iniwan? Paano na ako? Paano na ang mga pangarap natin? Saan ako lulugar? Alam mo, minahal kita ng sobra. Bakit? Bakit?" Ang mga tanong na nabanggit ni Tina. Ang bawat salita ni Tina ay narinig ng lalaki. Hindi niya namalayan na tumulo ang luha nito. Agad itong tumakbo papunta kay Tina at niyakap. Hindi alam ni Tina kung sino ang yumakap. Nagulat, nagtaka at biglang nahimatay. Dinala ng lalaking ito si Tina sa hospital at gumising na nga si Tina at hindi makapaniwala na sa tabi niya ang kanyang boyfriend. Bumukas ang pinto at nagising ang lalaki. "Miss, congratulations. Buntis po kayo."
sabi ng doktor. Nagtaka silang dalawa, pero ang lahat na iyon ay nalaman nila ang katotohanan at nagpaliwanag sa bawat isa. At nalaman ng lalaki na siya ang ama ng kanyang dinadala at sa wakas natuloy ang kasalan. Maraming salamat po kaibigan sa pakikinig ng aking kwento. Bye-bye.